Habang patuloy na naghahanap ang Los Angeles Lakers ng isang elite wing player sa offseason, tila may nakalimutan silang tingnan ang sarili nilang roster. Sa NBA Summer League, nagpakitang gilas si Arthur Kaluma matapos magtala ng career-high 34 points sa 91-70 na panalo ng Lakers laban sa Dallas Mavericks. Tumira siya ng 11 sa 16 mula sa field, kabilang ang 6 na 3-pointers sa 10 tira at nagdagdag pa ng 5 rebounds sa loob lamang ng 30 minutes ng paglalaro. Ipinakita ni Kaluma na kaya niyang gawin ang halos lahat ng hinahanap ng Lakers sa isang wing player. Bukod sa kanyang matinding depensa, kaya rin niyang umiskor sa iba't ibang paraan at napatunayan niyang isa rin siyang maaasahang 3-point shooter. Ang ganitong klaseng laro ang matagal nang hinahanap ng Lakers upang palakasin ang kanilang rotation sa magkabilang dulo ng court. Habang usap-usapan pa rin ang posibilidad na makuha ng Lakers sina Jonathan Kuminga at Peyton Watson, na kamakailan ay nakitang kausap ni Lakers General Manager Rob Pelinka sa Summer League si Watson, maaaring hindi na nila kailangang gumastos ng malaki kung mayroon na silang isang manlalarong handang magbigay ng parehong enerhiya at kontribusyon. Kung hindi rin naman magtagumpay ang Lakers na makuha sina Jonathan Kuminga o Peyton Watson, marahil panahon na para bigyan nila ng standard contract si Arthur Kaluma. Sa ipinakita niyang laro laban sa Dallas Mavericks, malinaw na handa siyang lumaban para sa isang pwesto sa regular na roster at patunayan na kaya niyang makatulong sa koponan sa oras na mabigyan ng pagkakataon. Hindi man ito garantiya na magiging malaking bahagi agad siya ng rotation, ngunit ang ipinakita niyang kombinasyon ng depensa, shooting at kakayahang umiskor ay sapat na dahilan upang seryosong pag-isipan ng Lakers ang pagbibigay sa kanya ng standard contract. Kayo mga idol, sa tingin ba ninyo ay dapat nang bigyan ng standard contract si Arthur Kaluma o mas dapat pa ring ipagpatuloy ng Lakers ang paghahabol kina Jonathan Kuminga at Peyton Watson? Samantala, isa si PJ Washington sa mga manlalarong talagang kailangan ng Los Angeles Lakers kung seryoso silang bumuo ng koponang perpektong babagay kay Luka Doncic. Noong magkasama sila sa Dallas Mavericks, kitang-kita ang kanilang magandang chemistry sa loob ng court. Malaki ang naitulong ni Washington bilang isang versatile forward na kayang dumepensa sa iba't ibang posisyon, tumira ng 3-pointer, kumuha ng rebound, at tapusin ang mga opensang nililikha ni Luka. Dahil hindi niya kailangang hawakan palagi ang bola, mas nagiging epektibo ang laro ng kanilang superstar. Si PJ Washington ang isa sa mga pinagkakatiwalaang kakampi ni Luka noong nasa Dallas pa sila. Dahil sa kanilang mahusay na samahan, marami ang naniniwalang magiging malaking tulong siya kung muling magsasama ang dalawa sa Lakers. Gayunpaman, hindi magiging madali ang pagkuha sa kanya. Matapos pumirma ng 4 na taong $90 million na contract extension, nakatali na si PJ Washington sa Dallas Mavericks hanggang sa pagtatapos ng 2029 hanggang 2030 season. Ibig sabihin, tanging sa pamamagitan lamang ng trade siya maaaring makuha ng Lakers. Kung susubukan ng Lakers na gumawa ng alok, isa sa mga posibleng trade package ay sina Jared Vanderbilt at Dalton Knecht, kasama ang isang first-round pick swap kapalit ni PJ Washington. Hindi man ito garantisadong tatanggapin ng Dallas, maaari itong maging simula ng pag-uusap kung sakaling magbukas ang Mavericks sa posibilidad na baguhin ang kanilang roster. Kung sakaling mangyari ang reunion na ito, makakakuha ang Lakers ng isang forward na subok na ang chemistry kay Luka Doncic. Bukod sa mahusay na depensa, nagbibigay rin si Washington ng floor spacing, rebounding at versatility, mga katangiang kailangan ng Lakers upang mas mapalakas ang kanilang tsansang makipaglaban para sa kampeonato. Kayo mga idol, sang-ayon ba kayo na si PJ Washington ang isa sa pinakamainam na trade target ng Lakers para kay Luka Doncic? O may iba pa kayong gustong makita na makasama niya sa Los Angeles? Career high in assists with 5, and he's had 5 assist games a couple of times this year, and then it's PJ. Turned out to be good. Yeah. Oh, let's go. Lob finish, alley-oop, PJ Washington. He does go. Luka